Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nabanggit po natin sa previous video recordings tungkol sa mga advertisement po sa mga gamot sa TV at saka radio stations. At maraming beses po mukhang para sa akin in my opinion, mukhang mali po. Of course, meron talagang konting punto na tama po itong mga advertisements. Kaya lang po, meron rin silang hindi sinabi. Okay? Para lang mabili kaagad ng mga consumers yung produkto nila. Kumbaga, tinago po nila yung kailangan banggitin sana. Okay? Now, anyway, ang mga red flags or mga warning signs na dapat alamin po ng publiko para mag-decide sila kung bibilin ba nila yung produkto na yan mga ganito ha. Okay? Dapat alamin po ninyo mga red flags or warning signs. Okay? Before you buy a certain product. No? Okay? Lalo pag in-advertise po. Okay? So, ano mga red flags or warning signs na dapat mag-ingat po tayo before tayo magbili ng gamot? Number 1, pag in-advertise po sa TV or radio stations, no? Pero hindi naman ako nagsabi na karamihan ang in-advertise sa TV radio stations ay mukhang hindi effective. Pwede effective, pero dapat alamin po ninyo kung saan sila effective na hindi talaga nila banggitin or binanggit sa kanilang advertisement. Okay, kaya maganda i-advertise sa TV radio stations because, well, nasa inyo na yan kung bibili kayo. Basta sa amin, para sa itong problema. Yun pala, okay, yung problema ninyo may ibang dahilan. Okay, yung problema na hindi binanggit sa advertisement, okay, pero para sa ibang problema yung gamot nila, okay, ay pinapalabas nila. Kaya, kayo, siyempre, bibili kayo. Akala ninyo, pwede, para yung problema ito, ganito rin ang problema ko. Masakit, aray, no? Makati, or sakit ang singaw ko, no? Bibilin ko ito kasi pareho kami problema. Yung dahilan, iba naman ang dahilan. Kaya, kadalasan mga pasyente natin ay pumupunta sa clinic hindi gumaling at nagreklamo sa akin kasi sabi ng advertisement daw pwede daw para sa ganitong problema. Kaya syempre sa experience po natin we were able to conclude, okay, and more or less come up with an analysis na parang hindi tama ang advertisement. Kaya mag-ingat po kayo pag in-advertise po sa radio or TV stations. Okay? Not because the medicine is not a genuine one, but because the medicine may not be for your problem because your problem has a different cause, unlike that medicine which is for the same problem, okay, with a cause which is different from your cause. Ganun po yan. Okay? So, pangalawa, pag, syempre, maraming nag-advertise, mga endorsers from TV personalities, mga actors or actresses, or even doctors, no? At, syempre, hindi naman nila sabihin na effective talaga ito para sa sakit mo. Hindi. Kadalasan sasabihin nila, pwede ito sa kidneys, pwede ito sa liver, no? Or banggitin nila, may diabetes ako, may high blood ako, ito ang ininom ko. Akala ninyo, pwede na yun para sa sakit ninyo na high blood or diabetes.
Oh. So, they just advertise in the form of association. Banggitin nila yung isang organ such as kidney or liver, banggitin nila yung isang sakit such as hypertension or diabetes or migraine, at babanggitin nila yung produkto nila na in-endorse nila. Akala ninyo effective itong gamot nila, yung in-endorse nila sa itong binanggit nila na organs or sakit nila. So, mag-ingat po kayo. Meron nga mga endorsers nagbabasa lang sa harap ng screen natin. May binabasa sila. Okay? At meron rin endorsers na nagsasabi, pag hindi kayo gumaling after 7 days or 2 weeks, pwede nibalik ang produkto or babayaran namin, money back. Sino bang consumer na naloko na sa produkto na meron pang time na magreklamo at alam naman nila pag magreklamo sila, hindi naman sila papansinin. Wala na silang oras magreklamo at para sa kanila, sige na lang. Okay na yun. Sayang yung 300 ko, 500 ko, sige na lang. Bahala na. At least na-try ko. Ayun ang problema. At pag wala po silang clinical datos or clinical data to support their claim that their medicine is effective, then you have to think twice or thrice or even 1,000 times before you buy that certain medicine. Okay? So, yun po ang dapat obserbahan po ninyo. At sa bandang huli na naman, ilang beses ko sinabi ito, I think hindi naman ito red flag o warning. Ito po ay nagsasabi na sila ng totoo. Sa bandang huli ng advertisement, makikita ninyo o marinig po ninyo, no approved therapeutic value. Sa Tagalog, walang halaga sa mga sakit. Ayan pala bakit bibili pa po kayo? Kasi sa testimonya, convincing. Kala lang ninyo. Sa testimonya, pinapalabas na gumaling sila sa kanilang mga sakit dahil sa produkto na in-endorse nila. Pero walang basis po yan. Okay? At alam naman po ninyo na itong mga kumpanya na medyo questionable ang kanilang produkto, babanggitin po nila walang halaga sa mga sakit sa katapusan ng advertisement nila. Pero, pabilisan. Walang halaga sa mga sakit. 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 Ayan. So, alam na ninyo na tinatakpan nila yung katotohanan na walang halaga sa mga sakit yung produkto nila. Maraming salamat po.